Anong problema nito, boss? Nadi-discarga lang yung gano'n. Nauubos ako sa kabibili ng battery. Nakailang battery na kayo eh? Halos madalas hindi pa umabot ng isang linggo. Static eh. Bus na. Ay, walang kickstart. Wala na rin. May ano yata, nasira na yung supply. Wala, hindi yata ano yung part, nasira na yung Sira yung gear, tinanggal. paligi. So yung problema ng motor ni boss mga katropa, palagi daw nalolobat at si boss palit ng battery pero wala pang isang linggo nalolobat uli. At isa pa sa problema ni boss, kapag nalobat yung kanyang battery, yung kanyang kickstart may problema yung gear. Hindi niya rin matadyakan para mapaandar. Kaya umaasa talaga siya na yung battery niya dapat kondisyon para mapagana niya yung kanyang push start. So heto yung battery ni boss mga katropa, quick yung kanyang brand, quick discharge. So ang unang gagawin natin dito mga katropa, i-multitester natin yung battery ni boss at titignan natin yung kanyang voltahe. Gumamit tayo ng multitester, ito yung digital. O kaya pwede rin kayong gumamit ng voltmeter. So iset natin sa 20 volts yung ating multitester. Tapos yung black pin natin ilagay natin sa ground at yung red pin ilagay natin sa positive ng ating battery. Tignan natin kung anong voltaheng lalabas. So sa voltahe ni boss mga katropa, 8.1. So napakababa na sa minimum na karga ng ating battery. Napaka sobrang lobat na niya. Dapat ang battery nyo nasa 12.7 hanggang 13, mas good na good yung ating battery. Tapos nabanggit pala ni boss mga katropa na nagpalit na sila ng charger. So ibig sabihin ginagawa na ng iba to at chinecheck na nila kung bakit nalolobat yung battery ni boss. Pero ganun pa rin, nalolobat pa rin. Ang susunod na gagawin natin mga katropa, i-charge natin yung battery ni boss at titignan natin kung tatanggap pa ba ng charging yung kanyang battery. Kasi minsan may mga battery na kapag sira na, hindi niya na tinatanggap yung karga ng charger. So i-charge muna natin ng kaunti yung battery ni boss. Mahigit 30 minutes na rin natin na i-charge yung battery ni boss. I-check natin yung voltahe ng kanyang battery. Yung kanyang reading ay, nung chinarge natin, 12.8. Okay, so nagkarga naman yung kanyang battery gamit yung charger natin. Subukan natin paandarin kung nagkakarga naman gamit yung charger ng kanyang motor. So from 12.8 mga katropa na kinargahan natin gamit yung charger natin, ngayon nung pinaandar natin yung motor, kahit na nire-rev natin na medyo high RPM na, nahihirapan niyang abutin yung 13 hanggang 13.1 lamang. So hirap siya dun sa part na yon. Para masabi natin na kondisyon yung ating charger, dapat maabot mo yung 14 hanggang 15. So yung 15 mga katropa, standard pa rin yun. Huwag kayong matakot kung umabot ng 15 volts yung inyong charger. Basta wag lang kayong lalagpas ng 15. 16, 17 hanggang 19 volts, yun may problema na yun. May posibilidad na lumubo ang inyong battery at pumutok yung mga bumbilya. Kaya ang pinaka-safe na reading natin, 15 pababa tayo. 14.6, 14.7 o yung pinaka-common na reading, 14.8. So ma-idea na tayo mga katropa sa ating pag-troubleshoot kung ano yung may problema, kung may problema ba yung charger o kung may problema yung battery. Nung chinarge natin yung ating battery at tinanggap naman niya yung charging natin, nagkaroon siya ng pundo, ibig sabihin nun, good pa yung battery. Tapos nung pinaandar naman natin at nakita natin dun sa multitester, nahihirapan niyang makuha yung voltahe na 13 to 14, ang ibig sabihin nito, may problema yung kanyang charger, hindi nagkakarga ng maayos. So yun yung titignan natin mga katropa, kung ano ba yung problema ng charger, kung bakit hindi siya nagkakarga ng maayos, ano ba yung ginawa nila doon, tama ba yung pagkakagawa, at kung tama ba yung pagkakawiring. So inalis na natin yung kaha ni boss mga katropa sa bandang likuran kasi andito yung kanyang charger sa bandang right side ng kanyang motor. At kung mapapansin nyo, hindi na original yung kanyang charger. Kinonvert na nila sa full wave. So okay naman yun mga katropa na i-convert natin sa full wave kasi para sa akin, kung ako tatanungin nyo, mas okay i-convert na lang sa full wave yung motor na ganito, yung may problema sa charger, palagi nalolobat, mas magagamot yan ng full wave. Lalong-lalo na pag gusto nyo mag-LED, gusto nyo magkabit ng mini driving light o ano pang mga accessories, mag full wave na lang kayo. Basta tama yung pagwa-wiring at tama yung charger na ginagamit nyo. So heto yung ginamit nilang charger mga katropa, 5 wires charger, pero ang pinagkaiba, heto yung madalas na pagkakamali ng mga nagpo-full wave at madalas na magkakamali sa ginagamit ng materyales. Kung mapapansin nyo mga katropa, yung ginamit nilang materyales, merong white na mayroong lining na red, yung wire na ito, white red. So pag nagpo-full wave kayo mga katropa, iwasan nyo na gumamit ng ganitong klaseng charger na mayroong coding na white red. Yung iba kahit tama yung pagkaka-wiring,
working, tama yung pagkakakoneksyon nila. Bakit hindi pa rin nagkakarga? Bakit lumulobo pa rin yung battery? Kasi mali yung materialis na ginagamit nila. So bago natin ayusin yung charger ni boss, bigyan ko muna kayo ng kunting idea tungkol sa charger na ginagamit natin pang full wave. So dalawang klase kasi na 5 wires charger yung mabibili natin. Mayroong 5 wires charger na katulad nito at mayroong 5 wires charger na katulad din naman ito. So ano yung pinagkaiba nilang dalawa? Kung titignan natin yung parehas na charger na yan, kung mapapansin nyo, meron siyang parehas na kulay green, meron siyang parehas na kulay yellow, meron siyang parehas na kulay pink, at meron siyang parehas na kulay red. Ang pinagkaiba nga lang nilang dalawa, yung charger na to, meron siyang kulay itim, at ang charger naman na ito ay white red yung kanyang kulay. Yan yung pinagkaiba nilang dalawa. Unahin muna natin yung function ng white red na kulay. So hetong white red wire na kulay dito sa 5 wires na ito, ang purpose nito ay supply sa headlight. At ang nilalabas nitong supply ay hindi direct current o hindi DC. Ang nilalabas nito ay AC current. Ang ibig sabihin, galing mismo sa magneto yung supply na nilalabas nito. Ngayon, yung iba nagkakamali sa pagkakabit nito. Minsan, nilalagay nila itong white red sa mismong accessory wire ng motor. Ano bang nilalabas ng accessory wire ng motor? DC, galing ng battery, 12 volts. Ngayon, kung battery operated yung motor mo, magtataka ka. Kahit nakapatay na yung susi ng motor mo, umaandar pa rin yung motor. Nag-full wave ka lang, ganun na yung naging problema. Kapag pinapatay mo yung susi ng motor mo, naandar pa rin yung makina mo, naandar pa rin yung motor, hindi na mamatay kapag battery operated yung motor mo. Sa mga primary type, walang problema, kahit patayin mo, mamamatay yung makina. So doon lang siya nagkakaroon ng problema sa battery drive na motor. Pangalawang dahilan kung bakit hindi natin pwedeng ilagay sa accessory wire itong white red ng ating 5 wires charger, kasi nagkakaroon din ng problema kasi pinagsalubong mo yung AC galing sa white red at itinap mo sa DC. So mayroong problema doon sa supply, complex siya, hindi siya match yung supply kasi AC from DC. Pinagsalubong mo, ano nang mangyayari? Iinit yung wire. So pag uminit yung wire, may posibilidad na malusaw, masunog o magkaroon ng grounded or palaging pumuputok ang fuse mo. So pwede nyo naman gamitin yung ganitong klaseng charger, basta yung white red huwag nyong ilalagay sa accessory wire. Irekta nyo itong red white sa switch ng headlight nyo para masupplyan yung headlight. Pero hindi magiging battery operated ang inyong headlight. Magkakaroon lang ng headlight kapag umaandar yung makina. Yan yung gamit ng red white wire dito sa 5 wires charger na ito. Okay, so dito naman tayo sa kulay black na 5 wires, yung mayroong black wire. Ang purpose naman nitong black wire dito sa 5 wires na to ay siya yung magko-control ng voltahe. So saan mo ilalagay itong black wire? Ilalagay mo ito sa accessory wire. Bakit natin ilalagay sa accessory wire? Kasi kailangan mapasukan ng 12 volts na supply itong black wire para ma-control niya yung voltahe, para hindi mag-overcharge yung motor, hindi lumubo yung battery, at hindi pumutok yung mga bombilya. So yun ang pinagkaiba ng dalawang charger na ito. Sa makatuwid, yung charger na mayroong white red wire ay AC, at heto namang charger na mayroong black wire ay DC. So ano yung pinakamagandang gamitin kapag tayo nag-upgrade o nagpo-full wave sa ating motor? Ang pinakamagandang gamitin dito, yung charger na mayroong black wire. So ang gagamitin natin dito mga katropa, TTGR na brand. Mas may re-recommend ako sa inyo yung ganitong klaseng brand dahil subok ko na ito at ito yung palaging ginagamit ko kapag nagpo-full wave ako dito sa shop. So kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng brand na ginagamit ko, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating comment section. Pindutin nyo lang yan para ma-redirect kayo sa legit na seller na nagbebenta ng ganitong klaseng brand sa Shopee at Lazada. So ang gagawin natin mga katropa, i-reset natin yung pagpo-full wave sa motor ni boss. Kaya putulin natin yung charger, alisin natin yung white red, yung red wire, putulin natin. Tapos yung pinagapang dito sa bandang wire ng ating stator, ikat na natin yan. Bago tayo magsimula sa ating pagpo-full wave, kung ang motor mo ay Mio Sporty, Mio Amore, Salty, ito yung bagong modelo ng Mio na Mio Soul yung likod at Sporty yung harap, kaya Salty yung tawag. Sniper 135 at saka Mio Soul. Kung ganyang klaseng modelo ang inyong mga motor at gusto nyong i-upgrade o i-full wave, gayahin nyo lamang ang video na ito dahil lahat ng modelong nabanggit na yan, iisang proseso lang kung paano sila i-full wave. So para ma-upgrade at ma-full wave natin ang ating motor, magsisimula tayo sa wire ng ating stator. So kung ito yung ating stator, hahanapin nyo yung wire na galing mismo ng stator. Tutuntunin nyo yan at pag natuntun nyo, ito na yung wire ng ating stator, yung pinakadulo. Sa wire ng stator mga katropa, mayroon tayong dalawang socket na makikita. Unang socket ay socket ng pulser, yung white red at white blue. Pangalawang socket naman, yung socket naman na nagsusupply sa headlight at nagsusupply sa ating charger. Heto yon pero pinutol na.
Ito yung kanyang kapartner. So walang problema dyan mga katropa kahit na pinutulan nila, kasi tatanggalin din naman natin dito kapag tayo na full wave. Aalisin natin dyan sa mismong harness yung kanyang socket. So okay lang yan kahit wala ng socket. So dito sa wire na papuntang stator, tatlong wire yung makikita nyo. Pero hindi na natin gagamitin dito yung wire na yellow na mayroong lining na red. Ang gagawin natin dito, isisilyado na natin ito ng electrical tape. Ganito yung gagawin natin sa yellow red wire na papunta doon sa stator. Tapos yung black wire at yung white wire ng galing ng stator, ito yung gagamitin natin. So ito yung ating 5 wires charger, yung TTGR na brand. Sa 5 wires charger mga katropa, unahin natin dito yung pink wire at yellow wire ng ating 5 wires charger. Yung pink wire at yellow wire ng ating 5 wires charger, ilalagay natin dito sa black wire at white wire na galing ng stator. So hindi na importante dito mga katropa kung saan ba tatapat yung pink wire at kung saan tatapat yung yellow wire. Walang kaso doon, wala itong polarity. Pwede nyong ilagay yung yellow wire ng ating 5 wires charger sa black wire ng ating motor, or pwede nyong ilagay yung ating yellow wire sa white wire ng ating motor. Walang problema dyan kung saan tatapat yung dalawang kulay na wire na ito. Ang importante rito, yung yellow wire at pink wire ng ating 5 wires charger, tig-isa sila dito sa black wire at white wire na galing ng stator. So heto na mga katropa yung wire ng ating 5 wires charger. Unahin muna natin yung black wire ng ating motor na galing ng stator, nilagay natin sa pink wire ng ating 5 wires charger, at yung white wire na galing ng stator nilagay natin sa yellow wire ng ating 5 wires charger. Nagdugtong lang tayo ng kaunting wire para hindi masyadong maikli. Pagkatapos nating mai-wiring yung wire na galing mismo ng stator, isilyado na natin na katulad nito. So ang susunod natin yung red wire ng ating 5 wires charger. Yung red wire ng ating 5 wires charger mga katropa, ito yung magsusupply ng positive sa ating battery para magkarga yung battery natin. So ilalagay natin yung red wire ng ating 5 wires charger dito sa dating socket ng ating charger. Mayroon kayong makikitang dalawang red wire. So yung dalawang red wire na ito mga katropa, huwag nyong paghihiwalayin. Dapat magkasama pa rin silang dalawa. So ang gagawin natin dito, yung red wire ng ating 5 wires charger, ilagay natin sa dalawang red wire na galing mismo ng socket ng dating charger natin. So heto na yung red wire ng ating 5 wires charger na ilagay na natin sa dalawang red wire ng ating motor. Ang susunod natin mga katropa, yung green wire ng ating 5 wires charger. Ito yung ground ng ating charger. Ilalagay natin ito sa ground ng ating motor. So dito sa ating socket ng ating charger, hanapin nyo lamang yung black wire. Yung black wire, ito yung ground wire ng ating motor. Diyan natin ilalagay yung green wire ng ating 5 wires charger. Green wire to black wire yung gagawin natin. So heto na yung green wire ng ating 5 wires charger na ilagay na natin sa black wire ng ating motor. Ang susunod natin mga katropa, yung black wire ng ating 5 wires charger. Ito yung pinaka-importante sa lahat at minsan madalas makalimutan ng iba na ilagay o binabakante na nila. Yung black wire ng ating 5 wires charger, ilalagay natin sa yellow wire ng ating motor. Pagsasamahin natin silang dalawa. So heto na yung black wire ng ating 5 wires charger, inilagay natin sa yellow wire ng ating motor. Pagkatapos nating pinagsama yung black wire at yellow wire ng ating motor, ang susunod na gagawin natin, magtatap tayo dito ng extra wire. So heto na yung extra wire na nilagay natin sa black wire at yellow wire ng ating charger at motor. So ilalagay natin itong extra wire sa accessory wire ng ating motor para pag sinusi natin, mapapasukan ng positive supply yung ating yellow wire at mapapasukan din ng positive supply yung black wire ng ating 5 wires charger. So dito sa bandang likuran, hanapin nyo lamang yung ating CDI. Dahil sa CDI, meron na kayong makikitang accessory wire. Dito sa ating CDI, hanapin nyo lamang yung light brown wire. Yung light brown wire, ito yung ating accessory wire ng motor. Diyan natin ilalagay yung wire na tinap natin dito sa black wire ng charger at yellow wire ng ating motor. Dito natin ilalagay sa accessory wire o sa light brown wire ng ating CDI. So heto na mga katropa yung ginawa natin. Yung black wire ng ating 5 wires charger, nilagay natin sa yellow wire ng ating motor. Tapos naglagay tayo ng extra wire dito at nilagay natin sa light brown wire ng ating CDI o sa accessory wire ng ating motor. So bakit natin nilagay sa accessory wire? Kasi ang purpose natin dyan, para pag susi natin ng motor, mapapasukan ng positive
positive supply yung ating yellow wire at magkakaroon ng supply yung ating headlight. At the same time, mapapasukan din ng positive supply yung black wire ng ating 5 wires charger para makontrol naman niya yung voltahe para hindi lumubo yung ating battery at hindi pumutok yung ating mga bombilya. So okay na mga katropa, tapos na tayong mag full wave at mag-upgrade ng ating charger. Tapos yung battery ni boss, tingin ko makakabuelo pa yan. At maglalagay na rin pala si boss ng voltmeter para ma-monitor niya yung kanyang voltahe. Dito natin siya ilalagay. Diyan. I-strap natin siya dyan. So okay na mga katropa, nailagay na natin yung voltmeter at naibalik na natin lahat ng kaha niya. Subukan nating paanda rin. So okay na mga katropa, ganyan dapat yung reading ng ating voltmeter kapag tayo ay nagpo-full wave o nag-upgrade ng ating charger. Dapat 14 pataas yung ating reading ng voltmeter at syempre dapat hindi lumagpas ng 16 pataas. Yung 15.1 mga katropa standard pa yun kasi minsan mayroong reading na 15.1, yung iba nag-aalala bakit 15.1 overcharge na. Hindi, napaka-standard pa rin nun. Huwag lang tumaas ng 16 volts. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.